dyan, takot na takot ang grupo ni na Terry Redon at ni na Jerby Luistro at lahat ng mga buhaya dyan sa mababang kapulungan. Sigurado na yan. Lahat ng mga yan, sabit yan sa flood control scandal. Ano ha? Kaya takot silang maupo itong si Duterte dahil hindi naman hindi bengatibo si Sara. Pero pag ikaw ay may kasalanan sa batas kahit na ilang taon pa yan at siya na ngayon ang nagpatupad, nakakalusot ka dahil kaibigan ka ng mga nakaupo. Pag upo niya, maniwala ka. Lumabag ka sa batas eh. Kaya naman kailangan kang maparusahan. At dyan, takot na takot ang grupo ni na Terry Redon. Magsampa na kayo at ideklara na ninyo doon tayo sa impeachment court magharap-harap. Mga ipokrito kayo, ha? Para masigurong hindi sila sasabit. Di ba ga? Puro naman kayo mga ipokrito at bayaran. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Headlines. At pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing, hindi pa tiyak ayon kay Representative Terry Redon. Abante Pilipinas. Di ba nga nagsabi na sa unang hearing, kumpirmado na hindi daw dadalo si VP Sara. Hindi siya dadalo sa unang hearing. Alam mo, sa totoo lang, kung ako din kung ako rin yung nasa katatayuan ni Vice President Sara, ay sino ba kayo? Di ba ga? Puro naman kayo mga ipokrito at bayaran ng mga taong gusto lang akong tanggalin. At gusto lamang tanggalin sa sistema ng politika ang mga Duterte. Hindi ba ka? Para harapin ko kayo. Magsampa na kayo at ideklara na ninyo doon tayo sa impeachment court magharap-harap. Mga ipokrito kayo. Maliwanag na maliwanag ang sabi ni Jervil, what's that? Jervil? Jervil or Javel? Ha? What's that? Jervil Luistro. Di ba ka sabi ni Jervil Luistro? Ala pa daw silang dokumento. Ala pa silang ebidensya. Abante Pilipinas. Anak ng teteng. So ito ay isang malinaw na alam naman natin na. Hindi na natin kailangan pagtalu-talunan pa, pero ito ay isang malinaw na hakbang politikal. Para masigurong hindi sila sasabit. Kasi sigurado na yan. Lahat ng mga yan, sabit yan sa flood control scandal. Kaya takot silang maupo itong si Duterte dahil hindi naman hindi bengatibo si Sara. Base doon sa kasaysayan. Hindi naman. Pero pag ikaw ay may kasalanan sa batas kahit na ilang taon pa yan at siya na ngayon ang nagpatupad, nakakalusot ka dahil kaibigan ka ng mga nakaupo. Pag upo niya, maniwala ka. Abante Pilipinas. Lumabag ka sa batas eh. Kaya naman kailangan kang maparusahan. At dyan, takot na takot ang grupo ni na Terry Redon, ni na Llamas. Ay, nabangit ko si Llamas. Sorry. Hindi kasama yun. Ni na Terry Redon at ni na Jerby Luistro at lahat ng mga buhaya dyan sa mababang kapulungan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Alas 4:18 ng umaga. Patuloy sa paghina ang halaga ng piso matapos muli itong sumadsad sa panibagong all-time low na 60.3 pesos kontra dolyar. Nagbukas ang palitan sa 60 piso 15 sentimo na mas mahina sa closing noong Huwebes o noong March 19 na 60 pesos and 10 centavos bawat dolyar. At bahagyang umangat sa 60 pesos and 146 centavos sa trading ng umaga. Pero sumadsad ito sa 60.37 centavos laban sa dolyar bago nagsara sa 60 pesos and 30 centavos per dollar. Ayon ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines. Umabot ang transaksyon sa 1.6 billion US dollars at mas kaunti kaysa sa 2.4 billion US dollars na transaksyon sa huling trading day noong Huwebes. Abante Pilipinas. Bagsak na ang pera natin. Kaya yun hong mga nangangalakal abroad, yun hong mga nag-aangkat, ang ibinabayad ng mga yan ay dolyar. Dolyar. Pero liban lang doon sa ilang mga bansa na mas prefer nila hindi kung anong kanilang ang tawag dito, yung kanilang currency. Ganyan.
Japan ay yen. Tama ba? Oh, Japan ay yen. Tapos ay sa China is yuan. Yan. So halimbawa, at ang mas prefer ng mga traders sa China ay yuan ang ibayad mo sa kanila, edi bibili ka ng yuan. Ano ha? Yung halagang 1 million yuan ay tatapatan mo na yan sa halaga ng pera ng Pilipinas. Bibili ka ng 1 million yuan sa kapalit ng pera natin. Magkano isang yuan kontra piso? Parang mas malaki yung yuan. Abante Pilipinas. Kaya gano'n. So, ngayon, kung dollars ang hinihingi, problemado. Malaking problema yan. Kasi, yung dating binabayaran mo ng $100 na pumapatak halimbawa ng 2,000, $5,000. $100, 5,000 kasi 50. Dati 53, yung huli 53. So that's 5,300 yung $100. Ay ngayon hindi na. Ngayon hindi na. So yung $100 mo ngayon ay papatak na ngayon ng kwan ng 60.3. Ano to? 60.3 times 100. So that's 6,300 na. 6,030 na yung babayaran mo ngayon. Di ba? Ang laki na. Malaki na. Hindi na kagaya dati. Napakalaki ng 1,000. Di ba ilang porsyento yan? Abante Pilipinas. Ayan ay dahil sa mabagal na pagkilos ng ating pamahalaan. That's one contributor sa sistema ho natin ngayon. 4:22 oras natin sa buong kapuluan. Mga frozen na karne sa Pasay Public Market. Aba, ay mura pa rin naman kahit mataas na ho ang halaga ng dolyar. Mabati sa balita si Abante reporter Janse Makahilas. I have never been... Hello, Janse. Abante Pilipinas. Janse. Good kayang Ronnie, no? Yes. Nananatiling nga mababa ang presyo ng mga frozen na karne dito sa Pasay Public Market. Kaya naman ang ating mga kababayan na magluluto ng kanilang mga ulam ay malaking tipid sa pagbili nga ng frozen na karne dito sa pampublikong pamilihan. Narito na ang mga presyo ng baboy, baka, bigas at itlog dito nga sa Pasay Public Market. Umpisahan natin sa karne ng baka. Ang laman ng baka na frozen, 325 pesos lamang ang per kilo. Ang tenderloin, 400 pesos ang per kilo. Hamak na mas mura yan, kaya Ronnie, ng halos 100 piso kumpara dun sa laman na fresh na nagkakahalaga ng 430 to 435 pesos. Pati ang tenderloin na mas mura nga din ng 100 dahil ang fresh ay nagkakahalaga ng 500 piso ang per kilo. Ang pork chop na frozen, 210 pesos lamang ang per kilo. Mas mura yan na mahigit 100 piso kumpara doon sa pork chop na fresh na nagkakahalaga ng 330 pesos. Ang kasim, 225 pesos per kilo. Ang pata na buo, 190 pesos kumpara doon sa pata na buo na mabibili mo na fresh na 300 pesos ang per kilo. Ang liempo, 290 pesos ang per kilo. Kapag ang fresh ang iyong bibilhin ay nagkakahalaga, Kuya Ronnie, ng 380 pesos. Samantala, mababa din. Yeah. Samantala, Tama. Pero lahat yan ay fresh. Lahat yan ay frozen. frozen to Ang mga tanong, to. ilang araw ng frozen yung mga yan. Kasi tingnan mo ha, aywa ko kung tama yung aking logic. Mahina ako sa philosophy, ka Jansen, ha? Pero tingnan mo, yung fresh na binabanggit mo ngayon, magkano yan? Sa tenderloin. Nagkakahalaga ng halos mahigit 100 ng, kung ikukumpara mo, mas mura ng halos mahigit 100 piso. 100 to 120 pesos. Ang diferensya. Okay, Oo. ng fresh at saka ng frozen. Alright. So halimbawa ngayon, hindi nabili o may mga natira doon sa fresh. Di ba? So, ang tendency niyan is ilagay nila yan sa chiller o kaya sa freezer. Oo. Kung maghapon niyang nakabilad, ay diretso yan dapat ay sa freezer. Di ba ga? So, lalabas yan, frozen na rin yan pag kinabukasan. Pero halos ang nakakausap natin dito, halos nauubos naman yung mga fresh talaga nila dahil meron sila mga binabagsakan, pero Ronnie. May mga suki na. Oo. Kaya lagi nilang inaantay yung pagdating ng mga panibagong truck na may dalang mga karne ng baboy at manok. Ayun. Kasi nga, kasi pagka yan ay frozen, meron niyang lifespan eh.
Meron, hindi ko lang maalala kung yung dapat ba ito'y hanggang 3 araw lang. O sabihin mo hanggang 1 linggo lang. May lifespan nga yung tawagin, oo. Meron yun. Ay bibihira naman yung bumibili ng frozen. Kadalasan Pero ng frozen. mapapansin mo yan, Kuya Ronnie, no? Mapapansin mo naman kapag yung frozen hindi na pwede, yung parang bilasaan na, yung iba na yung Medyo itim na pati, maitim na. Oo, maitim na at Ayun. lamog na. Kumbaga, yung iba halos lamog na. At mabibili mo na lamang yan ay sa pakain sa mga alaga. Oo, ganun na lang. Ganun na lang. Oo. Sige.